Januarong Yusin, papunta po sa Yangtze. Pero hindi ba yun, Nanayong? Maraming tao na po ang namamatay doon dahil sa epidemya. Huwag muna tayong kumilos habang magkasama sila. Huwag kayong gagawa ng anumang maras na hakbang. Kung gano'n, anong dapat namin gawin? Kilala ko ang pagkatao ng aking anak. Handa siyang mamatay sa mga ganitong pagkakataon. Maging alisto kayong lahat. Bantayan niyo ang mga lagusan sa layo ng Yangtze. Opo. Mapaging langit! Bakit mo pinawi ang anak ko? Asan na yung mga ligaw na luya? At bakit may bakas ng dugo ang damit mo? Nakipag-away ka na naman? Hindi po ako nakipag-away. Meron po ako iniligtas. Isang tao na gusto pong patayin, kaya tinulungan ko siya. Kaya para iligtas ang taong yun, may ibang tao kang pinatay? Malalakas po sila at walang laban yung binata. At sapat ng katwiran yun upang pumatay? Nagawa ko yun para iligtas siya. Pumatay ka hindi upang iligtas ang isang nilalang. Kahit minsan nagawa mo na bang magligtas ng buhay? Marunong ka bang maawa sa iyong kapwa? Hindi kaya pumatay ka na naman dahil hindi mo na naman napigilan ang iyong galit? Maestro, hindi. May iniligtas po talaga ako kanina. Sabihin mo totoo! Hindi po ako nagsisinungaling! Mawalang galang na po. Siya po yung maestro. Siya po yung iniligtas ko kanina. Sabihin niyo na kung ano yung ginawa ko. Kanina, iniligtas kita. O, di ba? Tama. Siya po ang nagligtas sa buhay ko. Araw-araw dumarami ang bilang na may sakit. Kapag hindi tayo nag-ingat, kakalat ang epidemya sa kalapit na nayon. Kaya pilitin mo makakuha ng ligaw na luya. Opo. Gagawin ko, maestro. Kumalat na sakit sa lugar na ito. Kailangan niyo nang umalis. Kailangan po namin dumito muna. Ano ba? Huwag ka naman ganyan! Marami nang namamatay na tao. Pagbilang mo na ako, ha? Babayaran din kita. Akala mo ba sinasadya kong hindi ka pagbilhan? Kahit bayaran mo ako ng ginto, wala akong ibibigay sa'yo. Tingin mo mga taga-Yangtze na pinapatay ng sakit? Naku, hindi magtatagal. Kakalat na rin dito ang epidemya. Ayos. Kayo malalagot niyan. Kasi kung wala kayo nun, mamamatay kayo. Aba, ang kulit mo rin ah. May gana ka pa ngayon takutin ako? Hindi sa pinangungunahan kita, pero dapat iwan mo na rin ang Yangtze ngayon. Yun nga ang pamahalaan natin, pinabayaan na sila tapos ikaw pinipilit mo sila mapagaling? Nagsasayang ka lang ng panahon. Wala po akong ginagawang masama. Ito ko inuli. Matuto kang gumalang sa harap ng general. Yung mga taga-Yangtze kailangan ng ligaw na luya. Hindi ko sinasadyang manggulo. Ang gusto ko lang makakuha. Taga-nayon ka ba ng Yangtze? Hindi po ako taga ron talaga. Marami na po kasing namamatay nung mapadaan kami ni Maestro sa Yangtze. Tinutulungan niya yung mga may sakit. Napakabuting nila lang ng maestro mo. Mapalad ka. Oo nga pala. Doon sa nayon ng Yangtze, meron ka bang napansing dalawang lalaki na nakasuot nangdo at warang? Wala po. Wala akong nakita. Ibibigay ko sa yung hinahanap mo kanina. Ha?
Ligaw na luya bang kailangan mo? Kung ganun po, Bibigyan kita ng ligaw na luya. Ibigay mo sa amin yung binata. ano? Yun po binata? Sino po sa kanila? Yung nakasutang nangdo. At kung tignan mo kang babaeng itsura. Hindi ko kailangan yung nakasutang damit ng warang. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo lahat ng ligaw na luyang kailangan mo. Basta dali mo sa akin yung binatang nangdo. Ayon sa propesiya ni Yokose, mapuputol ang sagradong angkan ng hari kapag nagsilang ang reyna ng kambal na anak. Anong kambal ang sinasabi mo? Anong katibayan ng hawak mo para sabihin ang ganung bagay sa harap ng ating konseho? Pag si Prinsesa Dokman may balat sa likod ng tenga katulad ng sayo, kamahalan. Ang mahal na reyna at ang mahal na prinsesa ang mananagot sa pagwawakas ng sagradong angkan. Sige, pananagutan ko yun. Yun ay kung may babalik mo si Dokman dito. Sino kayang nauuna sa atin sa paghuli kay Dokman? Pag una siyang nahuli ng hari, ano kayang mangyayari sa kanya? Mas mabuti pa siguro. Mawala na lamang ako ng tuluyan.